Magandang hapon po. Ngayon magsisimula po ako gagawa ng donut dough. Ipapakita ko po sa inyo half cup na warm milk. Ihalo din natin dito ang 3 tablespoon na melted butter. 1 egg. 3 tablespoon na sugar at half teaspoon na asin. Pinaghalo ko yung asin at saka asukal. Ngayon, sa huli ilalagay natin ang vanilla para maganda ang kalalabasan ng ating, kasi may itlog to. So, lagyan natin ang vanilla para mabango siya. Ng half teaspoon lang. So ngayon, gagamitan natin siya ng wire whisk. Paghaluin natin dito ang ating mga ingredients para wala siyang buo-buo. Kasi ang asukal, medyo malalaki ang bottle konti. So kailangan paghaluin natin dito sa warm milk, maging maayos ang kanyang kalalabasan. So ngayon, since okay na siya, nahalo na natin lahat, maglalagay tayo ng yeast na 1 tablespoon dito sa 2 cups na flour na hinahanda ko dito. 2 cups to siya. Ngayon, ilalagay natin itong mga ingredients dito sa flour para mag-well combined na lahat ng mga ingredients. So ngayon, paghaluin na natin siya. Sa mga nagtatanong po kung mahirap po ito gawin, hindi po. Kung gugustuhin yung gawin, hindi po siya mahirap. Madali lang po. Since inahalo na natin siya, kailangan dagdagan natin siya ng 1/4 cup na tubig. Yung regular lang na tubig, ihahalo natin siya dito. Ngayon, since okay na siya, naano na natin siya, nahalo na natin lahat ng mga ingredients, gagamitan na natin siya ng ating mga kamay. At mamasahiin na natin siya para maging maayos at mahalo lahat ng mga ingredients dito sa flour. Since medyo basa-basa konti, kailangan natin siya dagdagan konti ng flour. Mga 1 tablespoon. Para hindi masyado siyang basang-basa. So, lalagyan natin siya ng 1 tablespoon na flour. Ihalo siya natin dito. Ngayon, mamasahiin natin siya ulit. Pwede rin kayong gumamit ng mixer kung gugustuhin niyo. Kaya lang, kung imimix natin to siya doon sa mixer, hihintayin natin ng 5 minutes
Pero kung kamay ang ating gagamitin, madali lang. Kaya kamay ang ginagamit ko tuwing gumagawa ako ng mga dough. Kasi mas madali. Depende sa inyo. Kung gusto nyo gumamit ng mixer, kayo lang. Kayo ang bahala. Pero sa akin kasi kamay para madali. So since naging maayos na ang kinalabasan ng ating dough, namasahin na natin siya ng maayos, kailangan maging malambot siya. Kung makikita nyo, wala ho siyang buo-buo ng yeast or asukal. Wala. So, ngayon, i-rest natin siya for 1 hour. So, kailangan ilagay natin siya sa mainit-init konti. Kasi sa oven ko inilalagay. Kasi medyo mainit-init konti yung oven at hindi malamig. Para mabilis ang kanyang rise up. So, since okay na siya, tingnan nyo ho, maganda na ho ang kinalabasan ng dough. Malambot na siya. Ngayon, i-rest na natin siya. Ang gagawin natin, tatakpan natin siya ng plastic. Clean plastic. Tatakpan ho natin siya. One hour natin siya after 1 hour. So since okay na siya, ilalagay ko na siya sa loob ng oven. Kasi dito medyo hindi malamig. Dito kasi ako naglalagay ng mga dough. Kasi madali siyang tumaas. Kasi mainit-init ang loob ng oven eh. So mamaya, after 1 hour, babalikan natin. Okay? So ngayon, natapos na ang 1 hour sa pagpa-rest natin ng dough. Na-rest na siya. Ito na ngayon. Umangat na siya. Tumaas na. Diyan mo malalaman pag lulubog ang kamay mo pag ginanon. So, ibig sabihin, tumaas na siya. So, ngayon, ilalagay ko siya dito. So, para hindi didikit siya dito sa wood na ito, inanuhan ko ng oil para hindi siya didikit. Ngayon, hihiwain ko siya. Hindi po ito pangbinta, kundi kakainin lang namin dito sa bahay. Kasi ito kasi ang paborito ng aking kasama na si Ate Jovi. So, since wala siya ngayon, nasa chalet, malayo po yung chalet, Keran, border na yata ng Saudi. So, pagbalik niya mamaya, may pang-snack siya. So, ngayon, hihiwain ko na siya. So, ilalagay natin siya ulit dito at tatakpan para hindi siya mag-dry. Malambot po siya. So, hihiwain po natin siya ng maliit. Kung pangbenta na to, kailangan timbangin natin siya. May timbangan naman kami dito. Pero since kakainin namin, hindi ko na po titimbangin. So, ayan. Pero kung gusto nyong i-business, maganda ho ito. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin dumiskarte. May pagkakakitaan tayo. At pwede rin nyo ito, ewan ko kung magkano ang donut sa atin, hindi ko rin alam kung magkano ang price. So ngayon, gagawin ko, bibilogin ko siya. So para makita nyo, bibilogin siya. Gaganunin ho. Kailangan maging makinis na siya ang kalalabasan niya. So ito na, makinis na siya. So ilagay po natin siya dito ulit. Dito,
sa tinakpan kong doon na natira, ihalo ko siya doon para hindi siya mag-dry. So, ganun nila, madali lang. Alam mo, walang mahirap na trabaho kung gusto mong gawin. Madali lang. Kahit gaano pa yan kahirap. Pag gusto mo, magagawa mo. So, ganun. Okay na siya. Ngayon, since nakat na natin siya, gawin na natin. Bilugin natin. Hindi ho mahirap. Madali lang. Pag gustuhin mo. Kailangan marunong kayo kung paano nyo i-roll yung donut nyo. So, igaganon lang natin yan. Para kang nangungurot ng bata, para hindi ho siya maghiwalay pag niluto na siya. Ganon siya. Ayan, para magpantay. So, ganito na siya. Ayan. Okay na siya. At kailangan takpan natin yung ating mga ginawang donut para hindi ho siya magda-dry. Takpan natin siya ng cloth. So ngayon, since tapos na siya at nailagay ko na siya lahat dito, nabilog ko na, ang gagawin po natin ngayon ulit ay i-rest natin ng 20 minutes. Ilalagay ko siya ulit doon sa loob ng oven. Ngayon, tatakpan natin siya para hindi siya mag-dry. I-rest muna natin siya at mamaya babalikan natin siya ulit for 20 minutes. At sana sa ginawa kong donut na ito, donut, sana ay may matutunan kayo at sana magustuhan nyo rin po at sana gawin nyo po sa pamamahay nyo. Ang ginawa ko lang ngayon ay kakainin lang po namin dito at hindi po pangbenta. Siguro in time, pag ako'y mag-for good na, siguro ako'y magbi-business. Kasi yun talaga ang pangarap ko. For now, kailangan ko muna kumuha ng mga experience about sa paggawa ng mga iba't ibang klase ng dough like bread, donut, cake okay, alam ko na mga blueberry, pound cake, cherry, chocolate, whatever, alam ko na paggawa ng biscuit. So yung pag-aaralan ko na naman ngayon ay yung paggawa ng bread. So, sana magustuhan nyo po. Since tumaas na, naka 20 minutes na siya, so ngayon ang gagawin ko ay lulutuin ko. Doon po ako magluto sa malaking kitchen. Tara, pupunta na tayo doon. Okay, since mainit na yung oil natin, ilalagay ko na itong ginawa natin donut. Okay, yan na. Ilalagay na natin siya dito. Ayan. So, kailangan ang pagkaano niya is light brown lang. Kailangan mahina ang apoy at hindi malakas. So, ito na po, luto na siya. Ito na ho ang kinalalabasan ng ating donut. Matatapon.
Maganda ho siya, maganda ho ang kanyang kulay, malambot ho siya. Ngayon puputulin ho natin siya. Ang ganda, di ba? Malambot, di ba? Sana magustuhan niyo po itong i-upload ko na video. Sana mag-comment kayo, mag-subscribe, at i-share niyo sa mga friend niyo. At sana may matutunan kayo sa ginawa kong donut na ito. Salamat po. Bye-bye.